Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos na bigas. Oh. Mahal ho yun. Hindi pwedeng ano. Sandali. Mahal yung basmati rice, ha? Kung hindi ako nagkakamali, dito sa amin ho, mga kababayan, is halos konti na lang magkapresyo na po ng jasmine rice, yung basmati rice. Oh. Mahirap pong gawin 20 pesos na bigas yun, Madam BP. Parang imposible ho yun. Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Ang isang kutsara niya, ito isang kutsara. Pag pinuno mo to ng basmati rice at inilipat mo sa kabilang kutsara, magiging 3 ang equivalent. Paano? Buti may kutsara ako dito, galing dito sa kape. Oh. Ito yung kutsara. Pinuno mo ng isang scoop na kanin. Di ba? Pag nilipat mo, o kunyari may 3 kutsara ka, ibig sabihin mapupuno yung 3 kutsara na yon. Kung ang ibig naman sabihin ng Vice Presidente, itong basmati rice na ito, pag kinain ko to, no, is 3 equivalent ang magiging pagkabusog ko. Tama ba? Ganun kasi hindi din. Parang ganun lang naman din. Ano po, iba lang. Mas mahaba lang yung basmati rice kaysa po doon sa regular rice natin. Di mapababa mo ang presyo. Ano daw? Iniisip ko mga kababayan, hindi nag-post yung video natin. Paano mapapababa ang presyo nun? Kasi kapag ito, ang 20 pesos na bigas, ito, 3 busog. Sorry, bossing. No? Paano mo tuloy na lang ho natin mga kababayan. Sorry ho, no? Pag sabihan nyo na ako tanga at bobo ako, pero hindi ko talaga maintindihan. Sabi ko ganito dapat ang... Bakit ang haba nun? Hindi ko ho alam. Tanong nyo ho kay Roque. Kasi yun talaga. Tsaka ang kagandahan ho sa basmati rice mga bossing is buhaghag po. No? Tapos sundin nyo pa yung mga vlog. Sundin nyo yung vlog ni Ninong Ray mga kababayan. 5 beses mong hugasan yung kanin. Naku, mas buhagago yung rice nyo. Kasi yung... Kinabahan ako. Kasi mga kababayan, kumbaga meron parang malagaw-gaw pa po dyan sa rice na yan eh. Kapag kainuhugasan nyo, di ba kapag unang tubig, mamuti-muti yung tubig ninyo, puti, natatanggal yung mga gaw-gaw na yon. Yun yung mga nadidikit to o yung nagdidikit-dikit. So pag natanggal totally yun, ako ginaganon ko pa yung kanin eh, para matanggal lahat. Dahil ang sarap pong kumain kapag yung rice o yung kanin, buhaghag na buhaghag. O bakit daw ho kinabahan ng ating Vice Presidente? Sa kanya, baka siya, artificial... Basmati po ang tawag doon, Madam BP. Hindi po artificial rice. Intelligence na... Hindi, artificial rice. Kapag dinagdagan nyo pa po ng intelligence, iba na po ang ibig sabihin nun. Artificial rice. Baka artificial rice. Pero hindi ho, basmati rice po ang tawag doon, Madam BP. Rice. Para siyang pasta. Uy! Sorry ho. Hindi, parang hindi ako naniniwala na first time ng Vice Presidente makakita ng basmati rice. Ano po? Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Ito, sa dami nilang pera, hindi naman ho kagaya natin yan na simpleng tao. Tayo nga ho, mga kababayan, yan. Lagi tayo nakakakita ng basmati rice, nakakain na tayo. Di ba? Pasta, ganun kahaba eh. Yung basmati, mahaba, pero parang imposible sa pasta yun ihambing. Diba?
Oo, ganyan kahaba. Tabahan kayo. Tingin niya ho. Saan ba, Madam B? Makita ni Roque yan, baka sabi, ay, ang liit. Bakit ganito ito? Ay, hindi tayo makakataba. Oh. Ma'am, yung kanila, ma'am, isa Yun pala ang naging dayo ng Vice Presidente kung sa Kuwait man sila nagpunta. Totoo nga naman no, ang sinasabi ng Vice Presidente na stress na yung mga kababayan natin. Siguro po mga bossing, ito pong mga ganitong pagpapatawa o ganitong mga performance ng Vice Presidente para po mabawasan ang stress ng ating mga kababayan doon sa Kuwait. O huwag niyong papagalitan. Baka ganyan ho siya mag-perform mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Kumbaga, maayos na version ng Vice Ganda. Kasi kay Vice Ganda, medyo may pagka-brutal ho doon, mga bossing. At bago ka pumasok doon sa show ni Vice Ganda, kailangan alam mo na at intendido mo na posibleng makasama ka doon sa tinatawag na show. Di ba? Dito naman, kay Vice Presidente, medyo maayos. No? Yung tipo bang wala lang, simpleng mga joke lang po, pero hindi ho ako, parang hindi ako natatawa. ang plato, ganyan, ma'am. Oh. Hindi pa rin ako tataba, no? Pag inubos ko yan, isang plato. Oh. Sure? Sunod? Sabi ni Isko Flores, may kausap ba yan? Baka puro security personnel lang yata ang nakikinig dyan sa kanya. Ewan ko, kasi nung isang araw, nung naglalakad ang Vice Presidente, mga bossing, no, doon sa gitna ho, nakita ko puro ho, mga upuan na kulay puti. Di ba, Skyline Channel Philippines. Good evening, Boss Mark. Umay na tao dyan, bukod tanging Duterte na Pangulo ng Pinas. Sa mga nakalipas na mga administrasyon, walang ganito. Totoo. Nung nakita ko ho, naglalakad ang Vice Presidente, nagkakagulo nga ho yung mga bodyguard. No, hindi alam kung saan po pwesto. Yung tipo ho bang, parang nagtutulakan yung mga tao, makalapit man lang po kay Inday Sara Duterte. Tapos nung tinignan ko yung gilid, kulay puting upuan. Walang nakaupo. Tinignan ko yung kabilang gilid, ganon din ho, wala din ho nakaupo. So sabi ko, para saan yung security? At meron pa talagang kapit-bisig pa ho. Ang OA naman yata nung ganon. Di ba? Bakit ba binoto ng mga tao yan bilang VP? May sayad sa ulo, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Hello, Oh, fake rice yan. naku, Ngayon, magagalit sa inyo. Ano ba mga pinagkukuhanan? O sino ba ang source ng basmati rice? India? Di ba? India, kung di ako nagkakamali. O Nepal? Anak ng tinapa. Fake rice daw. Uy! Ang alam namin doon sa mga kakampi nyong bansa, gumagawa ng fake rice doon. Di ba? Pero yung basmati rice, matagal na po ako nakakakita niyan at nakakakain ako niyan, mga bossing, Chief Amo, sir. Sabi ko nga ako sa inyo, pinagsasalit-salita namin, basmati rice, tsaka yung jasmine rice. Pero huwag niyo naman po sabihin na fake rice yung basmati. so kaya ganyan kalaki ang kanilang serving ng rice kasi hindi siya makataba. Oh. Pero tingin ko, makakataba pa din yun. Ano ho, mga kababayan? So dapat kinain ko lahat yan para mabusog ako, ganon. Ayan po, mga kababayan. At dyan nga po natin natunghayan na yung ating pong mga kababayan nai-stress na dahil po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At kaya po to the rescue ang ating Vice Presidente, mga boss, Chief Amo, sir, no, na magpatawa doon sa kinaroroonan ng mga kababayan natin na OFW, mga bossing. Yung pala,